Sa pagbubulay-bulay natin ng salita ng Panginoon, tayo ay tumuhay at bumasa sa aklat ni Santiago, ang sulat ni Santiago. At tayo ay magpapasimula sa panibagong pag-aaral sa aklat na ito. At basahin natin ang verse 1 ng unang chapter. Sa aklat ni Santiago, chapter 1, verse 1. Ito po ang sinasabi. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ay bumabati sa 12 lipi na nasa pangangalat. Pagpalain nawa tayo ng pagbasa ng salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Ang mga OFW, kung tatanungin ang bawat isa, ano ang dahilan kung bakit ka magtatrabaho, or ano ang dahilan kung bakit ka nag-abroad? Bakit ka nag-abroad ang tanong sa atin, no? Ano ang one uniform reason for most Filipinos kung bakit ang isang Pilipino ay nag-abroad? At ang isasagot natin, mapapansing sagot natin dyan, uniform in general, it is because of poverty. Dahil mahirap ang buhay. Mahirap kumita sa Pilipinas at napilitan na mag-abroad. At ang ginawa natin, tayo nandito sa Kuwait, nag-apply tayo through different agencies. Tayo ay pumunta sa anong station yun, nung masikat na station sa LRT sa Maynila. Na kung pumunta ka daw doon, pag nakarating ka doon, sigurado, pag akyat mo doon sa LRT, nandun ka na sa abroad. Anong ano yun? Pedro Hill. Pedro Hill or Pedro Hill Station. So, we applied through different agencies. Naghanap tayo ng trabaho at nag-apply sa pamamagitan ng iba't ibang agency. Nagkaroon tayo ng chance na ma-interview at sa biyaya ng Panginoon, tayo ay natanggap, na-hire tayo. At after no, nag-process tayo ng mga papeles. Marami tayong ginastos din. Nag-process tayo ng mga documents. At merong isang almost huling proseso bago natin makuha yung isa sa mga pinakamahalagang dokumento bago tayo makalabas ng bansa upang magtrabaho, which is yung OEC. Bago natin makuha yon, meron tayong tinatawag na PIDOS. At yung PIDOS ay acronym sa Pre-Departure Orientation Seminar. Pre-Departure Orientation Seminar. Ito yung PIDOS, ito yung papaano ang isang OFW, lalo na yung bago, syempre, mga bago nga yung nag-undergo ng PIDOS, ang isang bagong OFW ay makaka-adapt sa pamumuhay sa abroad. Nagbibigay doon ng mga pointers kung ano ang dapat nating isalang-alang kung tayo ay pupunta sa bansa na ating pagtatrabahuhan. Now, being an OFW will not be easy. Hindi madali ang maging isang OFW. At nalaman natin yan nung tayo ay nakarating dito. We face or hinarap natin ang iba't ibang klaseng trials, struggles, at maging temptations, no? Tayo ay naharap sa iba't ibang klaseng pagsubok. At yung PIDOS na ating pinagdaanan ay hindi ipinagkait sa atin ang mga kaalaman na yun. Inihanda tayo somehow. PIDOS covers all those trials na maaari nating kaharapin or maaari nating pagdaanan. At maging pointers din yung mga kung ano ang dapat nating gawin kung tayo ay makaranas ng mga ganong klasing trials. Yan ay kinover ng PIDOS when we took it before we flew here in abroad. Now, like the OFWs, yung epistle na itong ating pag-aaralan, ang sulat ni Santiago, no? The Epistle of James is intended for those who are already left their hometown or their country. Hindi tulad ng PIDOS. Bago tayo umalis, kailangan natin na malaman yung mga bagay-bagay. Kailangan natin yung PIDOS para maging aware tayo. Ngayon, dito yung epistle of na sinulat or yung sulat ni Santiago
ay isinulat niya para doon sa mga tao na nandun na sa pangangalat, na they are the people who are scattered, the 12 tribes scattered. Nandun na sila doon sa lugar na kanilang pinuntahan at nilisan nila ang kanilang iglesia or ang kanilang hometown na Jerusalem. They fled to another country because of persecution. And in order to give them the do's and don'ts, si Apostle, sorry to say apostles, si James, sapagkat hindi siya apostle, no? He's not one of the 12. In order to give them the do's and don'ts on how to live as Christian in a foreign land, isinulat niya ang librong ito. Sinulat niya ang epistle na ito. Now let's talk about this epistle bilang introduction natin. Let's talk about the author, kung sino ang sumulat. Sinabi ko na nga, si James. At sino ang mga recipients nito. Karaniwan yan sa pagsisimula ng pag-aaral ng exposition. Kailangan nating malaman ng author at kung sino ang recipient. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin at hingin natin ang gabay sa ating pag-aaral mula sa ating Panginoon. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panibagong simula na aming pag-aaralan ang panibagong aklat mula sa inyong salita, mula sa bagong tipan, ang sulat ni Santiago. Salamat aming Panginoon at nagpapatuloy kayo na nagpapakain sa amin ng espiritual na bagay, ang inyong salita na kinakailangan namin sa aming paglago, sa aming pananampalataya. Nawa aming Panginoon, samahan nyo kami sa pagsisimula nito at loobin nyo na matapos namin ito para sa inyong kalwalhatian. Salamat po aming Panginoon. Tulungan nyo ang inyong ang tagapagsalita sa sandaling ito at maging ang mga tagapakinig. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. The author, ang sumulat ng epistle na ito, walang iba kundi si James. In Greek, no? Hindi natin masyadong mahuhulaan kung anong or kung ano ang tawag sa kanya in Greek. Ang kanyang ano ba sa Greek sa Tagalog, Santiago no? Medyo malayo-layo kung ating titingnan sapagkat kung uh, yung tinawag na yung kung sa isang aklat dito tinawag na John or sulat ni John, ang Tagalog ay Juan. Pero ang James, paano naging Santiago, no? Actually, sa Greek, kaiba din ang James, Jacobos or Jacobos. So, medyo kakaiba siya, no, kung ating bibigkasin. Pero may mga paliwanag yan kung bakit naging Jacobos or kung bakit naging James in English translation, wherein in Greek, he is Jacobos. At sa bagong tipan, merong apat na tao na masasabi nating napangalan ng James na pwedeng maging isa sa kanila talaga ang author nito. Bigyan natin yung apat na tao na yon. Si James, son of Zebedee. Kung ating narinig na to, kung nating nabasa to sa Bible, James, son of Zebedee or the brother of John. 'Di ba? Merong inner circle ang ating Panginoong Kristo na kanyang mga apostol, kanyang mga disipulo. At ito walang iba kundi si Peter, James, and John. At si James and John ay magkapatid nga. Sila ay parehong anak ni Zebedeo. So, si James na ito na apostol ng ating Panginoong Kristo is namatay noong around AD 44 at siya ay pinugutan ng ulo ni Herod Agrippa I. No, sa Acts chapter 12 verse 2, sa Acts chapter 12 verse 2 mababasa natin 'yan. Sabi dito, pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. So sa Acts chapter 12 pa lang ay pinapatay ni Herodes Agrippa I si James
son of Zebedee. Kaya maraming naniniwala na hindi maaring si James or James the brother of John, son of Zebedee, ang maging author nitong epistle na ito. May pangalawang James na apostle din ng ating Panginoong Kristo. Dalawa ang James, no? Sa apostle ng ating Panginoong Kristo, dalawa ang James, dalawa ang Judas. No, kung ating mapapansin. Si James, son of Alphaeus, no? Anak ni Alphaeo. James, son of Alphaeus, at meron pang isa pang James naman. James, James, father of Judas. Di ba dalawa ngayon Judas? Isang Iscariote at isang anak ni sorry, James Iscariot and James not Iscariot. Actually, kung ating bababasa 'yan, merong ganung kumbaga parang sinasabi. So dalawa yung Judas, yung isang Iscariot, yung isa not Iscariot. So yung not Iscariot, siya yung anak ni James na siyang pangatlong sinasabi dito, sinasabi kong napangalan ng James sa New Testament. At meron pang pang-apat na James, no? James, half brother or the half brother or blood brother of the Lord Jesus Christ. At siya rin ang kapatid ni Judas na hindi rin apostol, kundi kapatid sa laman ng ating Panginoong Heso Kristo. James, the half-brother, blood brother of our Lord Jesus Christ. At mababasa natin yan sa Matthew chapter 13 verse 55 at Mark chapter 6 verse 3. Nakatunayan ng ating Panginoong Kristo ay may kapatid sa laman. No, after ipanganak ni Maria, no, ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon pa siya ng ibang mga kapatid. At sila nga dalawa sa kanila ay si James at si Judas or si Jude na sumulat ng isa sa mga New Testament books. So, sa una, si James na ito, yung pang-apat nating binabanggit, he was unbeliever at first. Sa John chapter 7 verse 5, pinakita dito na sa mga kapatid na ating Panginoon Kristo, nung time na to, sila ay mga hindi mananampalataya. John chapter 7 verse 5, sinabi dito, sapagkat maging ang kanyang mga kapatid man o kapatid ng ating Panginoon Kristo ay hindi sumasampalataya sa Kanya. So una, unbeliever to. Si Santiago na ating tinutukoy, yung pang-apat na Santiago na tinutukoy natin, unbeliever. Until ang ating Panginoong Kristo ay nagpakita sa Kanya after niya ma-resurrect. Pagkatapos siya ay muling nabuhay. And His appearance, personal or special appearance to our Lord Jesus Christ happened in between Christ's resurrection and His ascension. No? Sa 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15 verse 7, sinabi dito na talagang nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanyang kapatid na si Santiago. 1 Corinthians chapter 15 verse 7, sabi dito, pagkatapos nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. No, malinaw dito na si Santiago ay hindi nga apostol. So special nung mention sa kanya. Bilang kanyang kapatid, nagpakita siya. At pagkatapos sa mga apostol. At pagkatapos sa mga apostol, sinasabi rin dito that James was in the upper room also with his mother and other disciples and the rest of the disciples and believed to be present on the day of Pentecost. Sa Acts chapter 1 verse 13 to 14, nandun din siya sa upper room kasama na nananalangin. Nakasama sa mga nanalangin ng mga disipulo at bago mangyari ang araw ng Pentecostes. Acts chapter 1 verse 13 to 14. Ang sabi dito, nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid
Sa itaas na doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago at Andres. Yung Santiago dito, hindi ito yung Santiago na apostol at Andres, Felipe at Tomas, Bartolome at Mateo at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Sama-samang itinatalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang mga sarili para sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. So, yung kanyang mga kapatid ay si Santiago at si Jude. So, it is believed that he was there when the Pentecost happened. And this James, no, na ating pinag-aaralan ay became the leader of the Jerusalem church. Siya ang naging isang sa mga leader ng Jerusalem church after ni Peter sa Acts chapter 12 verse 17. Sa Acts chapter 12 verse 17, sabi dito, sila'y sininyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon. This pertains to Peter sa bilangguan at sinabi niya, ipagbigay alam kay Santiago at sa mga kapatid at siya'y umalis at pumunta sa ibang dako. Now this indicates that there is a leadership role given to James in the church in Jerusalem. And also, James is said to be is said to be the one who led the Council of Jerusalem na nangyari noong AD 49, no? Sa Acts chapter 15 verse 13 to 19. Ano bang nangyari doon sa Council of Jerusalem? Meron kasing issue doon. Ano ba ang gagawin sa mga bagong converts na Gentiles? Kailangan ba nila na magpatuli at magpasakop sa mosaiklo? So, iyon ang issue noon. Kaya nangyari yung Council of Jerusalem. Sa Acts chapter 15, verse 13 to 19, makikita natin dito na yung sa waring pangunguna ni Santiago doon sa Council of Jerusalem. Sa Acts chapter 15 verse 13, nung nagkakaroon na sila ng pag-uusap patungkol sa issue na yon, sabi sa Acts chapter 15 verse 13, anong sabi ni Santiago? Nang matapos na silang magsalita, ay sumagot si Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Now, itong bagay na to ay hindi lang basta sinasabi niya na gusto niyang magsalita. That means he has some leadership role in that group, no? Pakinggan ninyo ako. At verse 19, let's jump to verse 19, si Santiago pa rin ang nagsasabi nito. Ang sabi niya, kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ng mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. So dito, nagpapakita nga na nagkaroon ng leadership role si Santiago at he led the Council of Jerusalem. At sa mga historian, si Josephus, sinabi niya na si James ay namatay sa pamamagitan ng stoning to death, no? Some commentaries mababasa natin na siya ay itinulak daw sa isang mataas na pwesto at siya ay nahulog. Pero nung pagkahulog niya, hindi pa rin siya namatay. Kaya doon siya sa sinimulan na bugbugin or parang doon na nagsimula yung kanyang pagkamatay. So, siya ay namatay noong AD 62. Noong AD 62. Makikita natin din dito that or mapapansin natin when we read the historical background of James, masasabi natin na siyang late bloomer, no? Pag sinabi mong late bloomer, no, parang meron siyang kumbaga parang nag-stand out siya pero medyo delayed, no? Nag-stand out. Nakita ang kanyang potensyal pero merong pagka-delay. Masabi natin siya ay isang late bloomer that despite of the apparent delay of his belief in Christ, in Jesus Christ, he eventually reached
reach the full potential of his faith in Christ, no? Nandun pa rin, nakarating pa rin siya at talagang mightily nagamit siya sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin kung paano siya naging matapat sa pag na pagiging manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Despite of sharing the same house, no? Nakita natin dahil nga kapatid siya sa laman ng ating Panginoong Hesukristo, despite of sharing the same house with Jesus, it took time until he truly came to know his half brother. And it took time until he came to know that his half brother is the Messiah, no? That his half brother is the Christ, at nangyari nga yun after Christ's resurrection. Ang isang bata ay maaring mamuhay or lumaki sa isang pamilyang Kristiyano or Kristiyanong both parents are Christian, na weekly talagang kitang-kita ang devotion ng kanilang mga parents, ang mother and father sa kanilang sa Panginoong Hesukristo. But that child, no, na lumaki sa Christian parents will never come to know Christ until God intervened, until God opened his heart to see and know Christ. No? Until God changed the heart of that child to see and know Christ. Hanggang ang Panginoong Hesukristo ay magpakita sa batang iyon na may Christian parents, no? Hindi siya darating sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ganon din tayo, di ba? Ganon din tayo. Well, sometimes may variations ang ating kwento of our conversion, pero mostly nga ganon. Kung isang bata ay lalaki sa piling ng kanyang parents na Christian din. Until ang ating Panginoon ay kumilos sa kanyang puso upang makita ang Panginoong Hesukristo at makilala siya sa pamamagitan ng ebanghelyo na ipangaral sa kanya, siya ay maliligtas. Now, paano tinawag ni Apostle, lagi ako nasasabi kay Apostle, paano tinawag ni Santiago or dinescribe ni Santiago ang kanyang sarili? Sa introduction natin, ang sabi sa ating teksto dito, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. A bond servant, no? Tinawag ni Santiago, ni James ang kanyang sarili na bond servant. Alipin. Yung alipin, siguro kung sabihin natin, kung itatranslate natin yung alipin, hindi siya compatible masyado dun sa servant, no? Yung alipin talagang ano yun, slave, di ba? Mas compatible, where kung ating ang titingnan ang Greek, talagang ang servant dito, yung doulos is nangangulugang slave, alipin, no? James' introduction about himself reflects his humble character, no? Yung pagpapakababa niya, na instead na siya ay magmalaki, na half brother ko ang Panginoong Kristo, no? Half brother ko siya. Lumaki kaming sabay. Pero hindi, ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili ay bond servant. Dito si James, he could have paraded, pwede niyang iparada yung advantage niya bilang isang magkadugo, no? Magkadugo ng Panginoong Hesukristo para magkaroon siya ng claim sa higher position or rank higher than that of the apostles of Christ. Pwede siyang magmalaki, pero hindi niya ginawa yun. Pwede siyang magmalaki na mas kilala ko ang Panginoong Kristo kaysa sa inyo mga apostol, no? Tumira kami sa iisang bahay. Iisang dugo ang nananalaytay sa amin, pero hindi ganon ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili. He introduced himself a bond servant of the Lord Jesus Christ. And he allowed himself as slave, no? Tulos.
Slave of God and of the Lord Jesus Christ. Slave of God and of the Lord Jesus Christ. Now, napansin ba natin na parang dalawa yung sinabi niyang alipin siya, nino, ng Panginoon? Or pag sinabi kasing slave of God, it pertains to the Father and of the Lord Jesus Christ. Kasi meron parehong may the eh. Pag binigyan ng the ang pangalan ng ating Panginoong Kristo sa unahan, or yung sa Greek kasi sa pag-aaral pag merong nalagay yung the, parang it connotes different, parang identifier, parang yung God, siya yung God the Father at iba yung God the Son. So napansin natin, slave ng God the Father and God the Son. Pero sa Bible, ano ba yung sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 24? No one can serve two masters. No? For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. No? Dito, makikita natin that James, the slave of God or servant of God and of the Lord Jesus Christ, ipinapahiwatig lamang sa atin dito that James is serving two persons as it is written of the Trinity, no? And it only means that Jesus is God. Makita natin, madederive natin yung divinity ng ating Panginoong Heso Kristo. Jesus is God and there is unity in Trinity. Na hindi magkakaproblema, no? Ang paglilingkod natin sa Diyos Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo sapagkat sila ay iisa. They are Trinity, no? They are one God in three persons. Kaya ang devotion natin or piety for Christ is our devotion to God the Father as well as in the Holy Spirit. And if we commit ourselves in the commandments of God, sa utos ng Diyos Ama, and we humble ourselves in the lordship of Christ, and we submit ourselves in the working of the Holy Spirit. Kaya walang problema doon, sapagkat tayo ay naglilingkod at lingkod at alipin ng Diyos na tatlo, ang one God in three person. So nakita sana natin doon the unity of the Trinity. And being slave of God and of Christ cannot be a self-decision. Hindi tayo pwedeng magde-decide na. So at one point in our lives, nung hindi pa tayo mga mananampalataya, tayo ang nag-decide sa sarili natin na maging slave or servant, manservant ng Panginoong Heso Kristo at ng Diyos Ama. Hindi maaring mangyari po yun. No? Being slaves of God and of Christ cannot be a self-decision. For slaves cannot be transferred from one master to another without a transaction that must take place. No? Hindi natin, kung tayo ay alipin ng sa ano kasi sa kultura noon, no? Sa setting noon ng isang alipin ay hindi niya kayang pakawalan ang kanyang sarili sa pagiging alipin ng isang master upang siya ay makalipat sa panibagong master, liban na lamang na merong isang tao na tutubos sa kanya, no? Merong bibili sa kanya upang malipat siya ng master. Ng ating Panginoon Kristo, anong ginawa niya? Ang ating Panginoon Kristo paid in full on the cross, no? To purchase those slaves of darkness. Sa Colossians chapter 1 verse 30, no? May mga tinatawag na slaves of darkness at tayo 'yon. Bago tayo malipat bilang alipin ng ating Panginoong Kristo, we are slaves of darkness. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 13. Ang sabi dito, iniligtas niya, ang ating Panginoon Kristo, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. No?
We are purchased by the blood of Christ to be slaves of Him from the slavery of darkness. Now, here, matututunan natin na katulad ni Santiago, no? Ng Panginoong Kristo is more than his brother. Well, sinasabi sa scripture, no, na ang ating Panginoong Kristo is sinasabi na siya ay ating kapatid, no? Kapatid, siya yung ating kapatid ah, sa ating Panginoong Diyos, no? We are his brothers, no? Tinatawag niya, mayroon niyang sa, I forgot the verse, pero sinabi ng ating Panginoong Kristo, hindi na niya tayo tatawaging mga if I'm not mistaken, I just forgot the verse. So, hindi niya natatawaging mga mayroong mga instances pala na tinawag niyang mga kapatid ang kanyang mga tagasunod. So dito matututunan natin na katulad ni James, ng Panginoong Kristo ay hindi lamang natin brother kapatid sa ating sa pamilya ng ating Panginoong Diyos, but more importantly, ang Panginoong Kristo ay ang Panginoong Kristo ay ating Panginoon. Basically, Jesus is Lord. Jesus is our Lord. Like James treats his half brother. He treats his half brother more than his family relatives. More than that, more importantly, he treats Jesus Christ as his Lord. And si Santiago, alam niya yan, no? Nakilala niya ang ating Panginoon Kristo bilang kanyang kapatid sa laman. He knew Christ according to flesh bilang kanyang kapatid sa laman. And later, no, mas naging importante sa kanya ang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo sa according to the Spirit. Before his knowledge of Christ is according to the flesh. And later, he moved to knowing Christ according to the Spirit. Si Maria at si Santiago ay may makikita tayong similarities kay Maria, ina ng ating Panginoong Kristo, at sa kanyang kapatid na si Santiago, may makikita tayong similarity, no? Sapagkat dito, instead of venerating them, venerating Mary and James, venerating them with mediatorial role to come to God, no? Kasi 'di ba, yung malaking grupo sa atin sa Pilipinas, sila yung kumbaga sinasabi nila na si Mary at yung even yung ibang saints where James is one of them, nananalangin sila sa kanila, yung malaking grupo nananalangin sila sa mga ito upang maging mediator nila sa Diyos, no? Kaya nakikita natin yung similarity ng dalawa. That instead of venerating them with mediatorial role to God, sana tumatak sa isip natin, no? Sa mga kaibigan natin na lumalakad ayon sa paniniwala ng malaking grupo, no? Na instead of venerating the mediatorial role of this uh, of Mary and James, mas better na or mas biblical na to know them as mother and son who also need the Lord Jesus Christ, no? Mas maganda na kilalanin natin sila, si Mary and James, sama na natin si Jude bilang mga tao din na tulad natin who really need our Lord Jesus Christ, who really need Christ as only mediator, tanging tagapamagitan sa Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos,
at sa mga tao, ang taong si Kristo, no? Mary and James' role in blood or flesh relationship, yung kanilang role na yon sa ating Panginoong Kristo radically change upon Christ's glorification. Sila din mismo, mas mahalaga sa kanila. Even James sa ating pagkabasa, now he stands or writes to us that his role bilang bond servant ng ating Panginoon Kristo ay mas mahalaga na kaysa sa kanyang pagiging blood related sa ating Panginoong Heso Kristo. He sees Christ more of glorified Christ, no? Seated on the right hand of the Father, mediating over us, rather than seeing Him as His half-brother. Pangalawa, yung pangalawa nating punto, yung mga recipients ng ng sulat na ito. Sino ang mga recipients? Let's go back to our text. Sino ang mga pinadalhan ng sulat na to? Ang sabi dito, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 lipi na nasa pangangalat. This book of James is considered a general epistle in the New Testament. Kung titingnan natin ibang mga commentaries, tinawag siyang general epistle. Ibig sabihin, pag tinawag na general epistle, hindi siya na-address sa specific church katulad ng sulat ni Paul to the Corinthians, di ba? Sulat ni Paul sa Ephesians, or in-address sa individuals katulad ng sulat ni Paul kay Timothy, katulad ng sulat ni Paul kay Titus. So, kaya tinawag siyang general epistle sapagkat hindi siya na-address sa specific church or individual. But, hindi ibig sabihin na walang recipient yung sulat na ito ni James. No? Sapagkat merong definite reader ang kanyang sulat. At sino ito? Yung 12 tribes scattered. 12 tribes scattered. 12 lipi na nasa pangangalat. Yung scattered or tinatawag na diaspora, no? Nag-disperse. Where the word dispersion come from. So, nandun sa pangangalat. Bago pa ang panahon ng bagong tipan or yung ang pagpapasilang nating Panginoon sa Kristo sa Old Testament, nagkaroon na ng pangangalat ang mga Hudyo, no, sa iba't ibang parte, lalong-lalo na doon sa mga sa Mediterranean na area, no? But dito, yung tinatawag na 12 tribes, no, scattered, merong maaring dalawang application or dalawang maaring maging kaisipan kung sino nga ba tong mga to. Una, it could mean yung 12 tribes, it could mean all God's people, no, as aliens and exiles. Kasi nga, sabi ko nga, merong mga Hudyo na talagang na-disperse na or nangalat na sa iba't ibang lugar bago pa ang pagkapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Now, this could mean as aliens and exiles living apart from our true heavenly home. Ito yung unang application. Na maaaring tingnan natin, ito yung mga God's people. Kung babasahin natin yung sulat ni James, that these are God's people living apart from our true heavenly home. Na ito yung mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahon nito na kanyang pagsulat, ay nananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo who have been scattered in the world. Nung naalala ba natin yung 1 Peter chapter 1 na ating pinag-aralan last time? No? Nasa saan tong mga nangangalat or mga tao na nasa pangangalat? Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 1. Si Pedro, sumulat sa kanyang epistle, no? Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia.
Actually, dito sa sulat ni Peter, sinabi natin last time na hindi lamang siya sumulat sa mga sa mga Jews. He also wrote his epistle or addressed this to Gentiles. 'Di ba? Kung ating natatandaan. So dito, yung sinasabing 12 tribes na ina-address ni James sa kanyang sulat ay maaring yung mga tao na nasa pangalat sa iba't ibang parte ng mundo, mga tao ng Diyos, no? Na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa nakakarating sa tunay nating hantungan, kundi ang heavenly home natin. God is regarding His people in the Messianic age. Ito na nga yun. Sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo at ang kanyang mga apostol at ang kanyang mga disciples. It is to remind us that we belong to the new creation, the church. At ito nga, yung church hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. All the members or all the disciples of Christ ay nasa pangangalat sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. The church that God has brought into being on the basis of faith in His Son, Jesus Christ. At tayo nga ang tinutukoy dito. Pangalawang maaring application ng 12 tribes scattered. So basically sa unang kaisipan ng 12 tribes scattered, ito nga yung church, the new Israel, kung titingnan natin, or the new 12 tribes. Pangalawang maaring kaisipan natin dito sa 12 tribes is yung another application of 12 tribes is a community of Jewish Christian brothers. Wherein dito tayo mas magiging kumbaga dito tayo mas magdedwell, no? That ang ating pag-aaral ay ang ating pinag-aaralang sulat ay isinulat ni Santiago sa 12 tribes that is an actual community, no, of Jewish Christian from Jerusalem na nag-disperse or umalis, nanilisan ng kanilang bayan at pumunta sa ibang lugar, no? It is a community of Jewish Christian brothers forced to flee from Jerusalem to Judea and Samaria because of persecution. Sabi sa James chapter 2 verse 1, sabi dito, mga kapatid ko, huwag kayong sorry, it's not he. Santiago ba yun? Uh, okay, so yung sinabi niyang mga Jewish Christian brothers, sinabi natin Christian brothers kasi sinabi dito sa chapter 2 verse 1, tinawag ni James na mga kapatid ko, no? Siyempre, hindi niya ibig sabihin dito na kapatid niya sa laman, kundi kapatid niya sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kalwalhatian. So basically, this is a Jewish Christian brothers of James, forced to flee from Jerusalem to Judea and Samaria because of persecution started in connection kanino? Doon sa pagka-martyr kay Stephen. Sa Acts chapter 8 verse 1, yung first martyr. Sa Acts chapter 8 verse 1, no, masasabi dito, ngayon, nais naming, Acts chapter 8 verse 1. Acts chapter 8, 1, si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria at maliban sa mga apostol. Now ito, yung chapter 8 na to, verse 1, pinanggalingan dito yung chapter 7, which is yung pag persecution or yung pagpatay kay Esteban, no? So nagsimula yung persecution nung si Esteban ay na-martyr sa chapter 7 ng Acts. And then later, these Jewish Christian brothers later fled
to Jewish communities around the Mediterranean. Sa Acts chapter 11, verse 19 to 20. Acts 11, verse 19 to 20, ang sabi dito, samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila ang mga malaking may mga ilan sa kanila mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Grego na ipinangaral ang Panginoong Hesu Kristo. So nakita natin kung paano yung naging lawak ng kanilang pangangalat. And sila dito na napilitan sila to depart from their home country or hometown or home church because of persecution. At dumating nga din sila sa lugar na kanilang pinatunguhan at doon din naman nakaranas sila ng mga trials at maging mga paghihirap. Kaya nga sa introduction natin kanina, 'di ba? No? Yung mga umaalis sa kanilang bayan upang iwanan ang kahirapan, meron din palang trials, meron ding mga poverty or mga pagsubok or maging kahirapan na haharapin. Gayon din yung mga umalis sa ating pinag-aaralan, no? Nakaharap din sila dun sa lugar na yon ng mga trials, even poverty ay or kahirapan sa buhay ay naranasan nila. These scattered believers ngayon na nandoon na kinakailangan ngayon nila ng mga exhortation or panghihikayat, no? Kailangan nilang ng encouragement at mga advice sa mga issue na kanilang kinakaharap sa oras na yon na nandun na sila. Kinakailangan nila. Kaya nga naman, si Santiago na kanilang pastor doon sa lugar sa Jerusalem na kanilang pinanggalingan. Ba't naniniwala tayo na meron pa ring mga natira na mga ah, miyembro si Santiago doon sa Jerusalem, ngunit may mga ilan nga na umalis na dahil sa persecution, kinakailangan ni Pastor James na magpadala ng sulat sa mga tao na nasa pangangalat, no? Their pastor James sent them a pastoral letter. Kaya tinatawag ding pastoral letter itong James no? Masabi nating pastoral letter din ito. Now, this letter of James was written in between the years nga. Sabi ko nga, in between nung nagsimula yung persecution, kailan ba yon? Nung si Esteban ay pinatay, no? Somehow nagre-range yon yung pagkapatay kay Esteban ayon sa mga commentaries sa AD 30 to 36. So, doon sa period na yon hanggang bago ang Council of Jerusalem. Na makikita natin na nandun na talaga yung prominence or yung leadership ni Santiago ay established na, no? From AD 30 to 36 hanggang AD 39, in between those period. Actually, kung titingnan talaga natin, walang makapagsabi kung ano talagang exact year. So, binibigyan lang ng range, yung ganitong range. At dito masasabi din natin na ang sulat ni James, no, ipinaniniwala ang isa sa mga unang naisulat na na aklat ng Bagong Tipan, no? Dahil sa period na to, maaga pa to, no? Kung ang ating pinag-uusapan is AD 36 to AD 49, maaga to talaga, no? Na isa sa mga pinamaagang naisulat na epistle or aklat ng Bagong Tipan. Now, the Council of Carthage noong AD 397, doon lamang na-recognize itong Epistle of James as canonical. Sapagkat doon sa mga nakaraang century is talagang may mga doubts pa kung dapat ba talaga na maisama ito sa canon of scriptures, no? And alam niyo ba na si Martin Luther din na kumbaga hindi siya fan, masasabi natin hindi siya fan ng Book of James, no?
Kasi somehow parang yung mga tinuturo ni Martin Luther about justification by faith is somehow kumokontra dun sa kanyang turo kung babasahin ang Book of James. 'Di ba? Kasi dito makikita natin sa Book of James, napakarami nating mababasa patungkol sa gawa, no? Good works upang mapatunayan ang pananampalataya. Pero ano ang turo, no? Ng reformistang si Martin Luther? That man will be justified through faith alone. 'Di ba? So parang hindi siya masyadong fan nito. Actually, ang natatanda ko, tinawag niya tong Book of Straw, no? Pag sinabi niyo parang hindi masyado para sa kanya, hindi niya masyadong ah, kumbaga, although maraming mga hindi niya naman sinasabi na hindi ito dapat mapunta mapabilang sa canon of scripture. In fact, tinatawag niya itong magandang libro. Marami kang matututunan, maraming magagandang biblical teachings ng ating Panginoon Kristo. Pero hindi siya talaga fan ng book na ito. And noticeably, kung makikita natin kung sa 108 verses ng Book of James, no? more than 50 verses ang mapapansin natin na naglalaman ng mga kautusan dito. Kung ating babasahin, according to the commentaries, no, 108 from out of 108 verses, more than 50 verses of this epistle of James are commands. And given that the recipients of these epistles are already followers of Christ, sabi ko nga, Jewish Christian brothers ang address, no? Followers of Christ nga, no? Si Pablo believed that Christians ought to close the gap between Paul, this is James. James believed that Christians ought to close the gap between what they profess and how they live. Kaya napakarami ng how to live dito sa book na ito. Napakaraming commands. Kaya siguro nakikita ni James na kung tunay nga ang profession mo sa iyong pananampalataya, kailangan, no, masarhan yung gap ng iyong profession sa kung paano ka mamuhay. Kasi baka masyadong malayo. Yung profession mo, Kristiyano ka, no? Pero kung mamuhay ka, para kang unbeliever. No, kailangan masarahan yung gap na yon. Kaya napakarami dito sa epistle na ito na maraming commands kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano na nasa pangangalat. No? The Christians scattered are to examine themselves. No? Kailangan nating examine ang ating mga sarili. First, 2 Corinthians chapter 13 verse 1. Kung tayo ay nasa pananampalataya, no? 2 Corinthians 13 verse 5. Second Corinthians 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, no? Sana masarahan yung gap between your profession and how we live, no? Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Kristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? So, if they are in faith, kailangan makita at masarahan yung gap na yon. Subukin ang sarili. James calls for self-examination whether you are in a true living faith as opposed to the dead faith. No, mapag-aaralan natin yan later on. Ayaw lang nating i-preempt yung mga bagay na yan nating pag-aaralan. Kung magko-contradict ba ang turo ni Paul that justification is through faith alone, no? Or justification is through works, through good works, no? So pag-aaralan natin yan sa mga susunod, no? James calls for self-examination whether you are in a true faith or as opposed to dead faith. Kasi sinabi dito sa James 2:26, no? James 2 verse 26, sabi, sapagkat kung paanong ang katawan ay walang espiritu, na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So makita natin dito, sana matapos natin to, mapagpatuloy natin at dumating tayo sa dakong ito sa pag-aaral ng
paano ba nasasabi na ang pananampalataya ay patay? At paano masasabi na ang pananampalataya ay tunay at buhay? No? Now, ang danger ngayon sa pag-aaral ng James, dahil nga sinabi natin na napakaraming commands dito, no? Ang danger para sa atin, no, mga mananampalataya, is to think that we can be perfect in all of these commands na makikita natin, na kaya nating ma 100 out of 100 yung mga commands dito. Kung meron mang 50 plus na commands sa 100 out of 108 verse. No? Ito ang danger sa atin. Thinking like this is yung na ma-perfect natin ng mga bagay na ito is missing the gospel. Mamimiss natin yung gospel kung ganun tayo mag-isip na dapat nating ma-perfect yung mga commands dito. Mamimiss natin yung gospel na itinuturo sa atin dito sa epistle na to. In fact, reading this epistle only expose our inability, no, to perfectly perform or obey what God has commanded us in many of life's situation. Nabasa na ba natin na Book of James? Nabasa na ba natin? Anong nasasalamin natin sa ating mga sarili? Sana ganito, no? That we are unable to perfectly perform what God has commanded us in many life's situation na ating kinaharap. We fail in one, we fail in all, no? James chapter 2 verse 10. Ito ang sinasabi dito, no? Kung mag-fail tayo sa isa, nag-fail tayo sa lahat sapagkat sino mang tumutupad, sabi sa verse 10, 2:10, no? Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkasala sa lahat. Our inability, kaya yung inability natin, no, to perform kahit is our inability to perform perfectly yung isa at at that means nalabag natin ang lahat, our inability to perform what God has commanded us through this epistle of James must drive us to our ever-present help, no? Ang refuge natin of the gospel walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat siya lamang, no, ang nakatupad perfectly, walang labis, no? Walang kulang at hindi rin lumabis perfectly ang requirements ng Diyos. He alone is perfect. Siya lang ang nakatupad nito. Kaya kung babasahin natin ito, talaga marami tayong, kung babasahin natin ang Book of James as we go through this book, it will always remind us that we cannot save ourselves through obedience by works. No? It will point us to Christ alone na nakaperfect ng lahat ng mababasa natin sa Book of James. And it will lead us to exaltation of our Lord Jesus Christ. Sapagkat siya ang tunay nating tagapagligtas. Siya ang tunay na representative natin, no? Na hindi natin kayang magawa, ang hindi natin kayang magawa para tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos ay nagawa niya. And as we go along this study of the Epistle of James, nawa, tanggalin natin yung mga self-righteous assumptions sa pagbasa ng Book of James. Doon sa isang commands na to, okay naman ako, no? Dito medyo mahina ako. Sana tanggalin natin yung mga ganong self-assumption, self-righteous assumption that we are good in this but failed in other commands written here. Sa totoo lang, sabi nga, kung nakalabag nga tayo sa isa, nilabag natin ang lahat. We are no good at all kung tayo ay lumabag sa isa. And it takes humility to accept that. Kaya humility yung starting point dito no? Humility. That we are nothing without our Lord Jesus Christ and Master.
no? Our Lord and Master Jesus Christ, we are nothing kung walang ating Panginoong Heso Kristo. And let us focus on our Master's teaching through his half-brother, James. And ang pangako sa atin dito, no, we will never go wrong if we take heed of our Lord's teaching. We will never go wrong. Though we will never be perfect, but rest assured that we will never go wrong. Life will be full of issues sa buhay natin hanggang sa mga susunod na araw pa, sa mga susunod na mga taon. Maraming issues yan and troubles, temptations kasama dahil sa kasalanan. But we need to continue. Kailangan tayo magpatuloy pa rin to walk in wisdom ng may karunungan as we ask of it. Sabi sa sa verse 5 ng chapter 1. Sabi dito, ngunit kung sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay bibigay sa Kanya. We need to continue to walk in wisdom kahit marami tayong paghaharaping pagsubok. Mag-ask tayo ng karunungan and draw near to God, no? Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Sabi sa verse 8 ng chapter 4, no? Verse 8, chapter 4, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Draw near to God and He will draw near to you. Daily. Sana, no? As we face many life's issues and troubles, may we ask God's wisdom, who gives generously and draw near to God daily. Habang pinag-aaralan natin to, mas marami tayong matututunan kung paano tayo mamumuhay ng nanaayon sa kalooban ng Diyos. And lastly, like James' intention for this epistle, we may be found in true saving faith. No? Na nandun sana tayo sa tunay na pananampalataya, na nakapagliligtas na pananampalataya. At wala tayo dun sa dead faith pala, no? Habang sa pag-aaral natin na to. Para sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Kristo, ang tanong, kaibigan, who is your Lord and Master? Who is your Lord and Master? Ang tanong sa iyo, kaibigan. Kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, basically, ang Lord mo or ang nag-enslave sa iyo ay si Satanas at ang iyong kasalanan. You are slave of your sin and you belong to the kingdom of Satan. If you don't belong in the kingdom of Christ and under his lordship and be servants or slaves of him, no? Walang pag-asa para sa iyo, kaibigan. Pero sa oras na to, tinatawag ka sa pagsisisi sa iyong kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung ikaw ay hindi magsisi sa iyong kasalanan at magpatuloy ka sa iyong pagre-rebelde sa Kanya at hindi mo ina-acknowledge, no? Hindi mo ina-acknowledge ang Panginoong Kristo as the reigning King of over His creation, hindi mo ina-acknowledge ang Panginoong Kristo, talagang magpapatuloy or kakaharapin mo ang kaparusahan na walang hanggang kamatayan sa mga hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo. Nawa hindi ka magpatuloy na slave ng darkness or slave or servants of Satan. Nawa ikaw ay malipat from the slavery of darkness to the slavery of the light or mapabilang ka sa kingdom of Christ or kingdom of light kung ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. At nawa pag maging lingkod ka ng Panginoong Hesukristo for His pleasure, para sa kanyang kalwalhatian. Now, it sounds unpleasing sa iyo kung sinasabing maging alipin or slave. Oh, it sounds unpleasing. Yes, meron ako narinig na ganyan na nagtuturo pa sa isang iglesia
Ayaw niya raw yung salitang alipin. Servant pa pwede. Ayaw niya ng slave. Pero yun ang sinasabi sa scripture, no? Kung hindi ka alipin ng kadiliman, alipin ka ni Kristo. Nawa, ganun ka nga, maging ganun ka nga kaibigan. Katulad ng mga nanampalataya kay Kristo. We were once like you who are in darkness. But praise be to God, our Lord Jesus Christ saved those who put His faith on Him. Nawa kaibigan, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at wag kang magtiwala sa iyong sarili para sa iyong kaligtasan. Generally, yung unconverted people hindi nagsasubmit, hindi nagpapasakop sa lordship, no, ng Panginoong Heso Kristo. Katulad din namin noon. But praise be to God, no? Merong pagbabago sa puso. Naway baguhin din ng Panginoon ang iyong puso. Ikaw ay makakilala kay Kristo. Magpakita siya sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita at makita mo na wala kang pag-asa kung hindi ka manampalataya sa kanya. And you will be accepted, my friend. I guarantee that you will be accepted in the kingdom of Christ if you will just repent of your sins and put your faith in Him. Nawagawin mo na iyon kaibigan ngayon na habang may panahon ka pa. Tayo manalangin. Aming Panginoong Diyos, muli kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa pag-aaral namin at sa pagsisimula namin ng panibagong ah, aklat ng New Testament upang kami ay magbulay-bulay. Nawa Panginoon, kayo ay patuloy na magpala sa amin sa sa araling ito. At nawa Panginoon, magkaroon kami ng self-examination ng aming mga sarili whether we are in the true saving faith in our Lord Jesus Christ. At nawa Panginoon, isustain mo Panginoon kami as we read your word, O God, sa uh, aklat na ito ni Santiago, sa sulat na ito ni Santiago. Salamat po aming Panginoon, ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.